I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. How good and pleasant it is when God's people live in unity. Sino po ang God's people na nandito? Amen! Ngayon po, nagkasama-sama tayo dito para, ano po? Magpuri. Sabi po dito, in unity. Sabihin mo sa katabi mo, in unity. Unity, pag sinabing in unity Tagalog, pagkakaisa. So tayo bilang anak po ng Diyos na nagkakaisa dito para ano? Magpuri sa Diyos. At sa oras po na ito, aawit tayo ng mga papuring awit para sa Diyos. Hindi lang po tayo ganyan. Ang Diyos po ba mabuti? You should give yung best na worship sa Lord. Ngayong umaga na ito, amen? Kahit nga may masakit. Kailangan magpuri tayo sa Panginoon kasi hindi nakabase sa atin. Kundi, siya kasi ay karapat-dapat. Amen ba? Kahit ano yung nararanasan mo ngayon, kapatid, sabihin mo nga, karapat-dapat ng papuri ang Diyos ko. Karapat-dapat ng papuri ang Diyos ko. Na manggagaling sa akin. Sa atin lahat. Kaya nga po sinabi ko dito, in unity, magkakaisa. Amen po ba? Handa na po ba tayo magpuri sa Diyos? Amen. Sama-sama nga po tayong tumayo. And let's prepare our hearts sa umaga na ito na tunay magkaisa po ang ating mga puso, napapurihan lamang ang ating Diyos. Huwag kang maging reserved, kapatid, kasi yung blessing ng Lord sa'yo, hindi reserved eh. Amen ba? Sino ang sinaweran?
binuhusan ng Diyos na pagpapala dito. Ibuhos mo rin kapatid yung pagpupuri mo sa Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Once again for this beautiful morning na binigay mo sa bawat isa. Another na pagkakataon, Panginoon, upang kami ay makapagbigay ng papuri na nararapat sa iyo sa umagang ito, Lord God. Dalangin namin ang puso namin, Lord God, sa oras nito na makita mo, O Lord, yung puso na nagnanais ka lamang malugod, yung puso na nais ka lamang papurihan, yung puso na nais ka lamang sambahin at dakilain, O Diyos. For you are the God who deserve, Panginoon, the best na worship, Panginoon. You are good, you are great, you are the God who is full of mercy and grace to your people, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord God, even before we start, Panginoon, kami po ay humihingi na kapatawaran, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At maging dapatin mo nga po, marapatin mo, Lord God, na kami, bilang kami na ito, Lord God, ay maging daluyan lamang ng pagpupuri sa iyo sa umagang ito. We welcome you, Holy Spirit, in these four corners of this place, O God. Just dwell in the praises of your people this morning, O Lord, and let your power flow, Lord Jesus. Healing, Lord God, joy that is coming from you, ang maranasan ng bawat isa sa umagang ito, Lord Jesus. Wala kaming ibang nais, Panginoon, sa oras na ito, kundi maranasan ang iyong presensya at maging daluyan lamang ng pagpupuri sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah. Thank you once again, Lord God, for this day na kami ay makakapagpuri sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. To you alone we give all the glory and praise and thanksgiving in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Amen! Hallelujah! Sabi mo sa araw natin, everyone. Sino ba yung kabilang sa everyone? Tayo. Hindi lang yung katabi mo, kundi sabihin mo, ako. Everyone should praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen! Tayo po'y magpuri sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Kapatid, yung palakpak ko na yan para sa Diyos na buhay. Amen? Sing great in splendor, great in splendor, Lord of everything. What is your name? Never changing, ever reigning. Sing worthy. What is your name? And all creation rises up to declare your wonders as people everywhere sing. Praises to the one who saves us through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saves us through his blood he gave us life, and now we come. Everyone.
For who you are.
At ang papuri namin ay para sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Thank you for your presence in the midst of us, O God. Tunay, wala kaming ibang nais, Lord God, kundi mamalagi lamang sa iyong presensya. Tunay na walang katulad mo, O Diyos. Kaya ang papuri namin ay para sa iyo lamang, O God. Sa umaga ito, sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. O purihin ka patuloy ng iyong mga anak, O Diyos. Oh, you're Jesus. Nag-iisang Diyos, buhay, makapangyarihan, at nararapat ng papuri. Hallelujah. There's nothing that we need, O God, but you alone. Wala kang ibang kailangan, Panginoon, sa buhay na ito, kundi ikaw lamang, O aming Diyos. Oh, Jesus. Hallelujah. Who is like you, Lord, in all the earth? Walang katulad mo, God. Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Let's sing your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Tell it to God. Your presence is heaven to me. It's the treasure of my heart and of my soul. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Tunay, Panginoon. Past and present wrong, holder of my future days to come. Let's sing once again. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Come on, church, tell it to God. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Presence of God. Your presence is heaven to me. And all together we sing,
this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Let's sing again. Nothing in this world, nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing, Jesus, you're the cup, and Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup, Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. My church says to Jesus, your presence is heaven to me. Your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. All together, let's sing, oh Jesus. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. We're desperate of your presence, oh Lord. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Sing again, nothing else matters. And nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus. Jesus, you're the center. And everything revolves around you.
All glory belongs to your name, Jesus. All praise and thanksgiving belongs to your name. All worship, all adoration, all honor and glory is your name alone, O God. Kaya once again, this day, Panginoon, this hour, we are very thankful for the opportunity once again you have given us freely to just exalt your name, O God. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na binigay mo sa amin na makapagpuri, maitaas ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga awitin na ito, Lord God. Thank you once again for your presence, O God, in the midst of us. Thank you, Lord. It's all about you, Jesus. To you we give all the glory, praise, and thanksgiving. This is our worship and our offering of praise. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Hallelujah. Ang dahilan kung bakit po tayo nandito ngayon ay dahil kay Jesus. Wala na pong iba. Amen? Siya lamang po ang dahilan kung bakit po tayo ay naparito. It's all about Jesus. No? Kaya patuloy po tayo magbigay ng papuri, pagsamba sa ating pong Panginoon, sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. Patuloy po tayo magbigay ng respeto sa kanyang salita. Higit sa lahat, magkaroon po tayo ng excitement na tanggapin ang kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Sabihin mo sa iyo katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Hindi pwedeng makakalimutan po natin yung tagline na meron po ang His Church tuwing tayo po ay nagkatipon-tipon dito po sa lugar na ito. Noong nakaraang linggo, ating pong pinag-aralan ang kahalagan why we need to know the name of our God. Na napakahalaga na ang bawat mananampalataya at sumasampa sa Kanya ay ating pong maunawaan, makilala ng lubusan ang pangalan ng ating pong Panginoon. Dahil malinaw ang sinasabi po ng salita ng Diyos na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na Siya ay Diyos. Okay? So, Siya po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. At kagaya ng pangalan ng ating pong iglesia, our God is a sovereign God. Wala siyang kaparis, wala siyang katulad dahil siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Na ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kayang gawin ng Diyos. Ang imposible sa tao ay laging posible sa Kanya. Amen? At mahalaga po na maunawaan po natin ang bagay nito. Gaya po ng sinabi ko po sa inyo nung last Sunday, itong buwan po ng Marso at maging sa susunod pang mga linggo ng buwan po ng Abril ay pag-aaralan po natin at ang iba't ibang pangalan ng ating pong Panginoon. Dahil ayon po sa Biblia, sa bawat pangalan na ginamit para sa ating pong Panginoon ay merong kaakibat na pagpapala at kaakibat na biyaya sa ating pong mga buhay. Ang bawat pangalan ng ating pong Panginoon ay meron pong malaking epekto sa buhay po natin. At pag naunawaan po natin ito, sa bawat pananalangin po natin, alam mo na kung anong klaseng pangalan ang iyong babanggitin pag ikaw ay lumapit sa ating po Panginoon. Amen? Na hindi kung ano-ano yung nababanggit po natin, kundi nasa sentro po natin
tumpak lagi yung ating pong pagtawag dahil yun ang pangalan ng ating pong Panginoon. So, this morning, nais ko pong pag-aralan po natin yung salitang Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Sa wikang Ingles po ay The Lord is our banner. Sa Tagalog, ang Diyos ang ating bandila ng tagumpay. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ang Diyos ang bandila ng iyong tagumpay. Okay? So praise God. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Exodus chapter 17. Simulan po natin sa verse 8. Okay? Doon po sa screen po natin ay nasa wikang Ingles. Pero babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog para lalo po natin itong mauunawaan. Sabi dito sa aklat ng Exodus, kabanatang 17, talatang 8 hanggang talatang 16. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na inuutos ng Diyos na dalhin ko. Sunod na talata, kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inuutos ni Moses. Habang sina Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moses. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moses. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moses at ganon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay. Hanggang sa lumubog ang araw, kaya natalo ni na Josue ang mga Amalekita. At pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. The Lord is my banner. Sinabi niya dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon. Patuloy na nakikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailan pagan. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Dito po makikita po natin yung salitang banner. So sa natural, ang bawat paggamit po ng bandila ay napakahalaga. Sa bawat bansa ay meron po kanya-kanyang bandila na inire-represent. Tama po ba? Iba't ibang kulay, iba't ibang kahulugan, at iba't ibang awitin ang meron po sila pag itinataas na at ibinawagayway ang kanilang kanya-kanyang bandila. Noong nakaraang Olympic po, ang buong Pilipinas ay nagbunyi at nagsaya
At marami din sa mga Pilipino ay natuwa at higit sa lahat, marami rin sa kanila ay naiyak. Bakit? Dahil sa kauna-unahan, sa kasaysayan ng Olympic, meron isang Pilipino na nag-uwi ng gintong medalya. No? Hindi lamang isa, kundi dalawa. At ang taong ito ay walang iba kundi si Carlos Yulo. At alam niyo po, sa bawat atleta, pag doon po sa pagbibigay na po ng medalya sa mga nanalo, doon sa second place, first place, at doon sa champion, ay may kanya-kanyang bandila na itinataas. Pero pagdating doon sa nakatanggap at nakakuha ng gintong medalya, hindi lamang itinataas ang kanyang bandila at inire-represent niya ang kanyang bansa, kundi pinapatugtog at inaawit ang kanilang anthem. Okay? Yung national anthem po nila. At hindi nyo ba alam na nung si Carlos Yulo na po ay tumatanggap na ng gintong medalya at itinaas na yung bandila ng Pilipinas at pinatugtog na yung ating national anthem, di ba kakaiba yung ating nararamdaman? Amen? Yung mga Pilipino na nandoon kasama ng mga Pilipinong atleta, talaga naman very proud sila. At talagang ibang nararamdaman, marami po sa kanila, maging tayo, nung nanonood po tayo, grabing tibok, kabog ng ating dibdib at marami pa sa atin, hindi natin napigilan na tayo po ay naiyak. Dahil sa saya sa tuwa na talagang very proud po tayo na meron isang Pilipino na nagtagumpay, nagkamit ng gintong medalya. Alam niyo po, sa ating po mga buhay, para din tayong mga atleta, may mga laban tayong pinagdaraanan sa buhay. Pero hindi lahat ng atleta ay nagtatagumpay. Nakakaranas sila ng pagkatalo, nakakaranas sila ng frustration, nakakaranas sila ng disappointment, at may mga panahon na sila ay nalulungkot at gusto na nilang sumuko. Maging sa buhay po natin bilang mananampalataya, ganun din po yung buhay po natin. Hindi lahat ng sitwasyon po natin, hindi lahat ng parte ng buhay po natin, lagi po tayong panalo. May mga panahon na tayo ay natatalo, may mga panahon na tayo ay nalulungkot, may mga panahon na tayo ay nakakaranas ng pagkabigo, frustration, and disappointment. Pero isang bagay ang napakaganda. Anumang laban ang ating pong pagdaanan, basta ang alam natin ang bandila ng tagumpay na meron po tayo na tangan-tangan ay hindi lamang ang bandila ng bansang Pilipinas bilang isang Pilipino, kundi ang bandila po natin na ating itataas sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kalalagayan natin sa ating pong buhay ay walang iba kundi ang Diyos na ating sinasamba at pinaglagakan natin ng ating pong mga pananampalataya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Our Jehovah Nissi, the Lord is our banner, ang bandila ng ating tagumpay. Amen? Amen. At dito po sa talatang ating pong binasa, may mga ilang bagay po tayong matututunan sa talatang ito. At nakita naman po natin ating napakinggan dito sa talatang ito kung paano dumating sa punto ng buhay nila Moses na sila po ay nahaharap sa isang napakahirap na kalalagayan. Gustuhin man nila o hindi, kailangan nilang harapin ang kalalagayan iyon. Dahil hindi na nila mapigilan na ang kanilang mga kaaway na Amalekita ay lulusob sa kanila. Hindi sila pwedeng tumakbo, hindi sila pwedeng sumuko. Kailangan nilang harapin ang bagay na ito. Pero sa pangyayari ito, makikita po natin kung paano sila pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. Amen?
Sa laban na kanilang kinaharap, sa laban na kanilang pinagdaraanan, hindi madali yung kanilang pinagdaanan. Pero naranasan nila ang tagumpay. Ganon din po sa buhay po natin. May kanya-kanya tayong laban na pinagdaraanan sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung laban na pinagdaraanan mo. Ano yung sitwasyon na meron ka na kinakaharap mo ngayon. Pero ang isang magandang balita, mga minamahal kong kapatid, sa laban na yan, siguradong kasama natin yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Magbibigay sa atin ng tagumpay. Dahil sa bawat laban po natin, merong instruction ng Diyos na dapat po natin sundin at gawin at tahakin sa ating po mga buhay para sigurado at tumpa na ikaw at ako ay magtatagumpay sa anumang laban na meron po tayo. Amen? So, dito po sa tekstong ito, makikita po natin that Jehovah Nissi tells us that God with us in the battle. Una, dito sa tekstong ito, our Jehovah Nissi is telling us that in every battle that we are facing, God is with us. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi mo haharapin na nag-iisa yan. Amen? May kasama ka. Minsan, asawa mo, kapatid mo, magulang mo, kapatiran, si brother, si sister, kaibigan mo, pero higit sa lahat, ang iyong kasama ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. In Romans chapter 8, verse 31, anong sabi po dyan? Sabi nga doon, what then are we to say about these things? Ito yung mga panahon na matindi ang pinagdaraanan ni Apostol Pablo at maging ang mga mananampalataya ng mga panahon ngayon doon sa Roma. Every believer during those time ay matindi ang kanilang pinagdaraanan. Matinding persecution mula sa kamay ng mga Romano na walang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Pero meron pong mensahe si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na dumadaan ng matinding persecutions, trials, and difficulties ng mga panahon na yun. Sabi ka noon, what then are we to say about these things? If God is for us, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Kung ang Diyos ang kakampi natin. Amen? Kapatid, walang pinakamainam na kakampi ang bawat mananampalataya kundi ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. No, in 2 Chronicles chapter 20 verse 15, anong sabi po dyan ng salita ng Diyos? Noong sila King Jehoshaphat ay meron din kinakaharap na matinding laban, pagsubok sa kanilang mga buhay. Sabi ganoon, and he said, listen carefully, all Judah and you, inhabitants of Jerusalem, and King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid or discouraged or be dismayed because of this vast multitude, for the battle is not yours, but God. Amen? So, sa lahat ng laban na meron tayo, i-consider po natin na ito ay hindi natin laban, kundi ito'y laban ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Nadapa yung palay mo, huwag kang malungkot, huwag kang ma-discourage. Mababa yung presyo, at least mabibili yung palay mo. Amen? Sabi nga,
In good times or in bad times, ano raw ang dapat natin gawin? Patuloy tayong magpasalamat, magpuri sa ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos, kontrolado niya ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kontrolado ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Kaya huwag kang mag-aalala. Amen? So continue to declare in our life, in our situation, in our battles, that our God is our Jehovah Nissi. The banner of our victory. In Romans chapter 8, verse 37. Anong sabi po diyan? Itinuloy ng Apostol Pablo yung kanyang encouragement sa mga mananampalataya. Nung sinabi niya, if God is for us, who can be against us? In verse 37, sabi niya nun, no, in all these things we are more than victorious, or we are more than conquerors through Him who loves us. Sino raw yung nagmamahal ng lubusan sa atin? Ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tayo ay makakaranas ng katagumpayan. Hindi lamang basta katagumpayan, kundi we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mananagumpay. Dahil ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng katagumpayan. Ang nais lamang ng ating Panginoon, in every battles na meron po tayo, kailangan tayong magtiwala sa Kanya, itutok natin ang ating paningin sa Kanya. And always declare that our God is our Jehovah Nissi. In Psalms chapter 60 verse 12, sabi nga, with God, we will gain the victory. And He will trample down our enemies. Psalms 60 verse 12. Sa Diyos, tayo ay makakaranas ng kasawian. Pagkatalo, hindi. Sabi nyo, sa Diyos, we will gain or we will have victory. Hallelujah! Kaya nga, kahit na meron tayong pinagdarahanan, ayos lang yun. Ngiti lang tayo. Magpatuloy lang tayo. Bakit? Dahil alam natin, with Him, we will have victory. Amen? Yun ang assurance ng ating pong Panginoon. Kaya nga, bawat mananampalataya, kakaiba po tayo. May advantage po tayo sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Dapat yung level ng ating pananampalataya, yung level ng ating confidence sa Kanya ay dapat mas mataas. Yung faith natin sa Kanya dapat strong. Hindi yung mas matatag pa at mas matibay pa na hinaharap ng hindi mananampalataya yung kanyang pagsubok. Hindi, dapat tayo yung mas matibay, mas matatag. Because we have the assurance, dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, that with Him or in Him, we have victory. At ang sabi pa doon, not only we will have victory in Him, but He will trample our enemies. He will destroy our enemies. So siya na ang bahala. Ang gagawin mo lamang, magtiwala ka sa Kanya, umasa ka sa Kanya, at tignan mo na lamang at panuorin mo ang gagawin ng ating Panginoon. Amen? Kahit sa napaka-imposibleng kalalagayan, at tayo ay patuloy na nakakaranas ng tagumpay.
Mga kapatid, kahit sa tingin mo, hindi mo kaya, dahil ang pagkakaalam mo, meron kang limitasyon, may mga bagay na hindi mo kaya. Pero tandaan po natin, even though in our sight, we thought that we are underdogs, but we have our God, our Jehovah Nissi, our banner, our victory. Amen? Okay lang, nasa tingin mo, underdog ka. Pero huwag mong kakalimutan, meron kang Diyos na makapangyarihan. Number 2, not only that God with us in this battle, makikita rin po natin sa talata na ating pong binasa kanina dito sa Exodus chapter 17, verse 8 to 16, that God desires that His children use the gifts and talents that He has given to Him for His purpose. Alam niyo po, nung sila po ay tumugon na doon sa utos ni Moses, si Moses ay ginampanan niya yung role na meron po siya. Si Josue ay ginampanan niya yung role na kanyang tinanggap. At si Aaron at si Hor ay meron ding malaking bahaging role na kanilang ginampanan doon sa kanilang pakikipagbaka doon sa mga Amalekita at kanilang natanggap ang katagumpayan. Yes, in every battles na ating pong kinakaharap, alam natin na kasama natin ang ating Panginoon at ang laban na meron po tayo ay laban ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na may mga tao tayong mga kasama na ibibigay ng Diyos upang magiging katuwang natin na haharapin ang mga laban na ito at pagsubok na ito sa ating pong mga buhay. Pero napakaganda na maunawaan ng bawat isa yung bawat role nila na kanilang gagampanan upang sa ganon ay lalo nating makamit ang tagumpay. Okay? Dito po makikita po natin that every one of them, each person had the role in that battle that they are facing. Si Josue, ano ang role na meron po siya na binigay ni Moses? At yun ang utos ng ating Panginoon na pangunahan ang pakikipagbaka. To lead the battle. Sa isang grupo, hindi lahat ay leader. Hindi lahat ay mangunguna. Kailangan merong isang mangunguna. Sa pamilya, sa tahanan, hindi pwede na lahat sila ay mangunguna at magiging leader. Ang disenyo ng Diyos sa isang tahanan, ang leader ay walang iba kundi ang tatay, ang ama. Suporta lamang ang asawang babae at ganun din ang mga anak. At pag yun ay nagawa po natin yung tunay na disenyo ng Diyos sa isang pamilya, magiging matagumpay ang isang pamilya kahit anong pagsubok, problema at laban ng buhay ang kanilang kakaharapin. Pero kung ang asawang babae, i-outdo niya ang kanyang asawang lalaki na dinisenyo ng Diyos na siyang leader, kapatid, nagiging magulo. Hello? Dito po, bagamat si Moses yung inutusan ng Diyos na pangunahan ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako nung sila'y inalis ng Diyos doon sa kamay ni Paraon doon sa Ehipto. Pero pagdating
si Josue. That's why, dito po sa talatang ito, when they are facing the Amalekites, Joshua lead the people of Israel to fight the Amalekites. Pangalawa, Moses' role was to stand on the mountain with his hands up. Ano raw ang role ni Moses dito sa kalalagayan ito? Siya ay tatayo doon sa burol at kanyang itataas ang kanyang dalawang kamay habang nakikipaglaban ang mga Israelita sa mga manliliklik. Amen? At ano naman ang naging role ni Aaron at ni Hur? Aaron and Hur roles was to hold Moses' hands to be up always. Kasi tanda po natin, sila ay nandoon sa Rapidim nung sila ay sasalakayin ng mga Amalekita. And the word Rapidim is a place of rest. Pero they are in a place of rest, pero yung kanilang kalalagayan ay hindi pagpapahinga, kundi pakikipagbaga. So may mga panahon na ang kanilang laman, ang kanilang mga sarili ay napapagod, nangihina. So anong gagawin po ng bawat isa? Dahil may kanya-kanya tayong role bilang mga mananampalataya. Dito makikita po natin as Josue lead the battle to fight the Amalekites. And Moses lifting his hands up unto the Lord while the battle is on. Every time naman na nangangalay na itong si Moses dahil napapagod na, sino bang hindi napapagod? Okay? Pero ito ang maganda. Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay magpo-provide ng tao na magiging katuwang mo upang ikaw ay i-encourage, upang ikaw ay palakasin, upang ikaw ay tulungan, upang yung bawat pagsubok, bawat laban na iyong pinagdaraanan ay gumagaan. Amen? Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi, kaya ko ito. Kahit nag-iisa ako. Huwag mo naman i-neglect yung mga kasama mo sa bahay. Kahit si Bunso, baka merong may tutulong yan. Yung pagod na pagod ka, walang panahon si abay mo upang masahiin yung ulo mo, si Bunso gusto niya yun. Di ba? So, bawat isa po sa atin ay merong mahalagang partisipasyon upang makamit natin ang tagumpay. Sa ating pong iglesia, bawat isa po sa atin, hindi tayo pwede lahat tayo maging pastor. Tayo lahat ay maging life group leader o maging coach sa mga estudyante, sa mga schools. Hindi lahat. Ganun po tayo. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong role sa ministry. At kung anuman yung ibinigay sa atin ng Panginoon, hakbangan natin, gawin natin na may katapatan. Amen? Na merong kagalakan sa ating pong puso. Gawin natin ito na ginagawa natin sa ating Panginoon. At tandaan nyo kapatid, anumang ministry, pag tayo po ay nagsama-sama, nagtulong-tulong, nagpapalakasan, nag-i-encouragean sa bawat isa, mga minamahal kapatid, magiging matatag, magiging matibay, at magiging matagumpay ang ating pong ministry. Amen? Sabihin mo sa katabi, kapatid, kailangan kita. Pag nangihina ako, tulungan mo ako. Amen? Hindi po pwede yung sasabihin mo, kaya ko, wala ako. Kahit yung robot, nagmamalfunction, nag-o-overheat.
No? Tayo pa kaya. Pero tandaan nyo, hindi aksidente na nung kinakaharap nila ang mga Amalekita, itong mga Israelita sa pamumuno ni Moses at ni Josue, ni Aaron at ni Hur, sila ay nandoon sa Rapidim. Dahil pagkatapos ng laban, mararanasan nila ang grabing kapahingahan. Sa buhay po natin, in every battle na ating pong haharapin, sa bawat pagsubok at problema, sa bawat sitwasyon na ating pong haharapin, pag ibinigay ng Diyos ang tagumpay, ang kapalit niyan ay grabing kapahingahan at kapayapaan. Dahil sa Diyos, makakasumpong tayo ng grabing kapahingahan. Amen? Hallelujah. So, each person are necessary. Huwag natin sabihin na, wala kang pakinabang. Lahat mahalaga. Ang bawat bahagi ng bawat isa ay mahalaga. Pangatlo, dito sa talatang ito na ating pong binasa, that God must be celebrated and honored. Diba, sino dito yung mahilig manood ng basketball? Di ba lahat tayo may kanya-kanyang team na sinusuportahan? Lalo na yung mga barangay Ginebra. Yung mga Tocantex dyan. San Miguel. Lahat. Yung iba, pagdating sa NBA, merong Warriors dyan, merong Lakers dyan. Alam nyo, ang bawat team sa sports, pag sila ay nanalo at nag-champion, hindi pangalan ng player ang itinataas. Hello? Kahit star player ka pa, kahit ikaw pa ang most valuable player ng liga, hindi pangalan mo ang itinataas. Amen? Anong pangalan ang itinataas doon sa mga pulisiyong? Yung pangalan ng team. Sa buhay po natin, ganun din po. Sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng tagumpay, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng answered prayer sa ating pong mga panalangin. Amen? Sa tuwing tayo ay nakakaranas ng kagalingan, tayo ay nakakaranas ng provision ng Diyos sa panahon na tayo nangailangan. Kapagid wala tayong ibang itataas sa ating pong mga buhay, sa bawat tagumpay, sa bawat answered prayer na yan na meron tayo, sa bawat healing na ating tinanggap, sa bawat provision na ating pong nararanasan, hindi yung pangalan ng ating iglesia, hindi yung pangalan ng ating pong ministry, hindi yung pangalan mo ang may tataas, kundi lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat at pagdakila ay sa Diyos lamang natin binigay. We need to give to Him all the honor, glory, praise, and thanksgiving. Dahil siya lamang karapat-dapat na makilala, maitanyag, mapapurihan, at mapasalamatan. Hindi po pwede na sasabihin mo kahit ikaw yung ginamit ng Diyos, ang galing ko kasi ang lakas ko kasi matalino kasi ako. Hindi. Lahat ng iyan ay nagmula sa Diyos. Kung wala ang kilos at gabay ng ating Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Hindi natin malalagpasan ang lahat ng bagay na ating pong pinagdaraanan sa buhay. Kaya nga lahat, anumang sitwasyon meron po tayo at nagtagumpay tayo, there's only one name who deserves to receive our honor and thanksgiving. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Amen? Bilang pagtatapos, mga minamahal kapatid. Psalms 121, verse 1 to 2. Sabi ganon, I lift up my eyes and to the hills. Where does my help come from? Hallelujah. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, si Haring David, kaya nga nasabi po ng Biblia, he is a man after God's own heart. Dahil sa lahat ng kanyang kalalagayan, sa lahat ng sitwasyon na meron po siya, lagi niyang sinisik ang ating pong Panginoon. At lagi niyang itinutuon ang kanyang paningin sa Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Dahil sa kanyang buhay at sa kanyang karanasan, walang ibang nagbigay sa kanya ng tagumpay at tulong sa lahat ng sitwasyon na kanyang pinagdaraanan, kundi ang Diyos na dakila. Ang Diyos na makapangyarihan. That's why David says, where our help comes from. Saan ba at kanino magmumula ang iyong tulong? Sa iyong dunong? Sa iyong lakas? Sa iyong talino? Sa iyong kaibigan? Sa iyong kayamanan? O kani-kanino? No. But our help comes only to our God. Ang ating tulong ay magmumula lamang sa Kanya. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Kapatid, nasaan ka man sa iyong kalalagayan ngayon? Ikaw ay nandoon sa iyong kalalagayan na meron kang kinakaharap na matinding laban sa iyong pong buhay. O kaya naman ikaw ay nandoon sa isang kalalagayan na naranasan mo na ikaw ay pinagtagumpay ng Diyos sa laban na iyong pinagdaraanan o pinagdaanan sa buhay. Nasaan ka man sa dalawang kalalagayan na ito? Isang bagay ang huwag mong kakaligtaan sa umaga nito ay ating itaas, ating ibandila ang pangalan ng Diyos na Siya ang ating Jehovah Nissi, the Lord our Banner, the Lord our victory. Amen? Na Siya ang ating katagumpayan. Hallelujah! Kapatid, sa oras na ito, sama-sama nating awitin ang isang awitin na nagtiniklara that our God is our Jehovah Nissi, our Father, our victory. Hallelujah! Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Yes, Lord. There's a God I serve knows only how I triumph, Open your mouth, sing this song. and my God will never fail. Yes. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. Hallelujah. I'm gonna see a Let's victory. declare. For We will let us see the victory. belongs to you, Lord. Naibibigay ng Diyos sa I'm atin. gonna see a victory.
believe we gonna see victory, O God. Kami naniniwala, Panginoon, na makikita namin ang tagumpay. Mararanasan namin ang tagumpay sa anumang laban na aming kinakaharap at pinagdaraanan. Sa anumang pagsubok, sa anumang sitwasyon na meron kami. Lord, kami ay naniniwala na makikita namin ang kagalingan sa aming sakit at karamdaman. Makikita namin at mararanasan namin, Panginoon, o God, ang kasapatan sa aming pong mga buhay na isusuplay mo, O Diyos, ang aming pangangailangan. Lord, we will declare, O God, that you are our Jehovah Nissi in every battles that we have. Oh, that you are our victory, O God. Salamat po, Panginoon, na ang bawat anak mong nandito, maging yung mga anak mo, O Diyos, na nasa online sa oras na ito. Lord, O God, na ang laban na meron sila ay laban po, O Diyos. The battle that we have is your battle, O God. Hallelujah. Because this is your battle, Lord, we have an assurance of victory, O God. We have an assurance of healing, provision, O God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Rabba Shikara Baba Yende. Shikara Baba Baba Yandoro Bobo. Shikara Dada Yandara Baba Basoko Baba Baba Yende. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Pari God, na muli, O Diyos, ipinakita mo sa amin ang isang katotohanan. Na ang katotohanan nito po, Panginoon, ay aming panghahawakan. Salamat po, Diyos. Ama, kami rin po ay nagpupurit at papasalamat sa bawat individual at sa bawat tao na iyong pong iprinubahid sa aming mga buhay na magiging katuwang namin, O Diyos, upang ang bawat laban na aming pong kakaharapin at sa bawat laban na aming pong pinagdaraanan, hindi lamang ikaw ang aming kasama, kundi nagpo-provide ka at nagpo-provide ka ng mga tao na aming pong makakasama, Panginoon. Lord, salamat sa mga taong ibinigay mo sa aming mga buhay, na sa panahon na kami nangihina, sila'y nandiyan lagi, Panginoon, na kami ay palakasin. Sa panahon na kami ay nalulupay-pay, hindi lamang namin nararanasan ang kalakasan na nagmumula sa iyo, kundi meron din mga tao, Diyos, na umaalalay sa amin. Sa panahon na kami ay likaw at lito, ikaw, Panginoon, ay nagpo-provide ng mga tao na mag-guide sa amin patungo sa isang maayos at tuwid na pamumuhay. Salamat po, Diyos. Minsan pa, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak. Lord, patuloy na palakasin mo sila. At amin pong dalangin ng Diyos na iparanas mo ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. At amin pong patuloy na idinideklara sa amin pong mga buhay na ikaw, Jesus, ang aming katagumpayan. Because 2,000 years ago, lahat ng bagay ay pinagtagumpayan mo na, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, it is our responsibility, O God, to receive, O God, all what you have done in the cross of Calvary. Salamat po, Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang East Church ni God. Patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat anak mo at bawat miyembro ng kanilang pamilya. Pagpalain mo rin ang pagtagumpayin ang kanilang mga trabaho, pati ang bawat negosyo at hanap buhay na pinagkatiwala mo sa kanila.
maging Panginoon ang mga nag-aaral. Lord, we pray, Father God, na kayo ang patuloy na magbigay sa kanila ng katagumpayan, ng provisyon at higit sa lahat ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, gaya ng aming napag-aralan, O Diyos, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagtakila at pagsamba ay sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon, because you deserve all our praise, thanksgiving, adoration, and honor, O God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Come on, church. We will sing of His goodness. Let's sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. We say, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth